Hello sa ating mga viewers. Welcome to Career Talk PH Podcast na kung saan gumagawa kami ng mga content, mga videos ng mga professionals para maging guide ng ating mga senior high school students at mga college students or yung mga working professionals kung sakaling man na gusto nyo ng career change. At sana makatulong sa inyo ang mga videos na ito. And for today's guest, yan. Sobrang busy rin ng guest natin pero napagbigyan talaga tayo Yes. na maging guest siya sa ating podcast for today. At hindi na natin patatagalin pa. So, please introduce yourself, your name, and then kung saan ka nag-work, and kung ano yung course mo. Okay. Yan. Hello, good evening, good morning, good afternoon. Ang gulo ng ano. Ayun, ako nga pala si Jeffrey Capulong. So, graduate ako sa Tarlac State University. Ang course ko ay BS Electronics and Communication Engineering. And currently, nag-work ako sa Accenture as bilingual network engineer. May Wow, bilingual okay. pa. Sige. Ito yung, bago tayo pumunta dun sa mga serious question. Wow, serious question. Kaya nga, tama ba yung invite mo? Serious eh. Oh, sige. Ito, medyo pang Miss Universe question. Oh, how would you explain network engineering to a 10-year-old? Ay, grabe. Bakit kami 10? Hello! Talaga. Nga first bata lang din eh, no? Okay. Ayun. Sige. Imagine, kumatan ka, di ba? Imagine na gano'n ka, nag-YouTube ka. Okay. Nag-YouTube ka, tapos nag-browse ka, nag-enjoy ka mag-browsing. Okay. Tapos, bigla akong tinanggal pinatay yung wifi. What do you think will happen? Iiyak? Mainis? Mainis kasi, Walang internet. well, hindi ka na makakonect sa YouTube. Okay. Di ba? Pag binalik mo, makakonect ka na. Okay. Di ba? So, yun yung trabaho ng network engineer. To provide seamless communication sa mga users natin. Sa browser, sa pag-access ng mga website, application. Yun yung parang in-off mo yung router, yan. Oo. Actually, ano lang yun, simple problem wherein yung cost nung sinabi ko kanina kasi pinatay namin. Pero maraming mga issues na may kinalaman sa connection. Iba-iba yon. So, yun yung mga tinatroubleshoot namin and yun yung mga binibigay na request sa amin para maka-access sila sa mga servers na gusto nilang i-access. Okay. So, kung 10-year-old kayo, paki-comment naman kung naintindihan nyo. Naintindihan kaya nila. Kaya YouTube. Sige. Okay. So, punta na tayo sa laging tinatanong natin sa mga guests natin dito. What inspired you to become a network engineer? Ay, oo. Kasi, sa totoo lang, nung magka-college na, hindi ko alam anong kukunin kong course. And then, nung nakita ko yung grades ko, taas ng grades ko sa math. Tapos sabi ng tatay ko, mag-ECE ka para pag nag-graduate ka, mag-work ka sa Voice of America. Ay. Diba? Tapos yun, tinry ko lang naman. Tapos yun, hindi ko namalayan na magugustuhan ko pala siya. Kasi parang bigla ako na-curious na paano nga ba nakakarating yung mga messages natin sa ibang bansa, sa ibang tao. Kaya paano nangyayari yung mga phone calls. And then, nung nag-aaral na kami, maraming mga signals dito na hindi natin nakita, hindi visible sa mata natin. Pero they are all over. Diba? So, paano yun? Paano sila nakapaglalakbay? Hindi ba sila nalilito? Kung saan sila nakakapunta? Ganyan. So, parang gusto ko malaman yun. Parang out of curiosity na paano na ipapadala sa iba-ibang lugar yung mga specific messages. Di ba sila naliligaw? Paano nagko-connect yung mga... Okay. Sige. Now, next question is, how did you get started in the IT industry? So kapag ECE, Electronics Communication Engineering, under siya ng engineering and IT. So, paano ka nakapag-start sa ganong industry? I-explain ko muna yun sa ECE. Yung ECE kasi dalawang major yan. Electronics and Communication. Okay. Ibang part ng electronics sa mga semiconductors. Okay. Yun namang communication, andyan yung under yung network. Communication. Okay. So, anong tanong mo? Which is yun yung pasok sa IT industry, yung communication. Kaya pag nag-graduate ka ng ECE, dalawa ang choice mo kung saan part ka po. So pwede kang pa-engineering ka, pwede ka rin pa-IT. Oo.
pa-electronics o Okay. pa-communication. So anong difference ni ECE kay computer engineering? Actually, si computer engineer, more on hardware sila. Okay. Pero pwede rin sila. Dito sa work ko as a network engineer, by the way, pwede dito yung mga IT graduates, computer engineering graduates, ECE graduates. So parang nagkikita kayo dun sa Oo. kahit magkaiba ng course, pwede kang Yes. galing ka ng IT department tapos galing ka ng engineering department. Pwede. Pwede sa network engineering. Yes. Oh, yan FYI sa mga students natin. Ayan, sige. Next question, ano ba yung biggest challenge that you face early in your career? So after graduation, ano yung biggest challenge? Kasi ate, hindi ako nakapasa ng licensure exam. Mm. Dahil wala akong pang-review. That time kasi, kinumpit ko, kung mag-review center ako, 6 months. So, ano pa lang yung personal expenses ko pa lang, 10,000 per month. So, 60,000 na yun. Mag-enroll ka pa, enroll. So, parang 100K. Tatay ko kasi janitor. So, wala talagang paraan para makapag-review. So, hindi ako nag-review. Tapos pumunta ako ng review center 1 week before na exam. So, ang napasa ko lang is 4 na area kasi yun. Napasa ko lang electronics. The rest doon magsak ako. So, yun yung challenges ko, paano ako mag-work as doon sa career ko mismo. Tapos dito sa Tarlac, wala namang mga IT company talaga dito. Oo. Ba yung challenges. Kailangan mong lumabas. Kaya, nauwi ako sa, dito, quality assurance sa isang, Japanese company, wiring harness company, which is hindi talaga related. So, yun, akala ko ganun na lang ang magiging buhay ko. Very frustrating siya sa akin. Kasi, hindi yun yung gusto kong path. Until such time na nag-Japan ako, pag-uwi ng Japan 2019, 2020 naman nag-pandemic. Tapos doon nagsimula yung mga naghahanap ang Accenture ng mga bilingual na IT. So that time, hindi issue sa kanila kung walang experience. For as long as marunong ka mag-Japanese, makapasa ka sa assessment at sa evaluation. Tapos kahit konting knowledge lang about troubleshooting. Tapos yun na nakapasa ako. And then from there, that was 2021. So 5 years and 7 months na ako. Tapos from there, sabi ko, wow, magiging engineer na talaga ako by profession. So kaya andun yung eager Baka ako nagsisimula nung college ulit na gusto ko talagang matuto. Eager talaga ako. Kaya naman, sa mga training pabibo ako. Kasi sobrang gusto ko, yung curiosity ko, dun ko pa lang sila na-discover. Tapos na-amiss talaga ako during training. So, possible na ang maging challenge ng ating mga fresh grad, kung sakali man na mag-take sila ng ganitong course, is limited yung mga work opportunities sa mga provinces. Yes. And kailangan nilang pumunta sa mga city na kung saan may mga hub, 'di ba no? Mga hub na nag-o-open ng ganung mga career opportunities or mga work opportunities, no? Yes. Sige. Alay ng sagot ko. Hindi, pasok naman kasi after graduation naman, 'di ba? Oo. Okay. Tapos, sige. Punta na tayo sa ano ba ang ginagawa? Anong day in the life ng isang network engineer? Ayun, syempre, ang pasok ko kasi 7 a.m. 7. Ang gising ko 6:50. Kasi work from home. Tapos login na ako. Tapos hindi pa ako nagtututbrush, upo na ako. Yan ang sarap ng work from home. Magta-time in na ako. Tapos after that, titignan ko na yung mga work ko, yung mga tasks ko. Ganyan. Tapos kung wala namang priority, mag-aalmusal muna ako. Kakape, ganyan. Tapos babalik ako pag doon ko nasisimulan yung trabaho ko pag nakapagpahinga. Tapos yun, may mga meetings, kung may mga troubleshooting, kakausap ka ng mga user through Teams. Tapos in Japanese. Yan. Tapos yun, sa work ko, hindi ganun kaselante. Basta natatapos mo yung mga work mo. Yun yung importante. Parang output driven output sila. Talaga. Okay. Saka hindi micromanagement yung project ko. Kaya masaya. Pag end mo ng work, 7 to 4. 7 to 5. 7 to 5. Tapos, ano na yun, dinner na. Doon ka pa lang maliligo.
Napag-aalaman. Oo, Mga te. hindi nag-open ng camera You, kapag you are the correct. meeting.